Reverend Father Joey Hernandez, the parish priest of Holy Family, Rojas District, Quezon City, and our spiritual director, both parish-based and trans-parochial charismatic communities, sa lahat ng mga kapamilya. Magandang umaga, bayan. Sa Ilocos, na imbagabigat yung amin na po. Diyan sa Visayas, Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan. At maraming nanonood sa Italy, buongiorno. And of course, in Germany, Guten Morgen. Speaking in tongues na yan, ano? Amen. Okay? At dito po sa ating diocese ng Cubao, meron po tayong pagdiriwang ng Pentecost. Pamaya dyan po sa PIA. Kaya from here, pupunta tayo dyan. At inanyahan natin na makilahok ang lahat ng miyembro ng parish-based at trans-parochial communities. So what is the good news? Tingnan kagad ang katabi at sabihin, you are the good news. So ang good news ngayon, Pentecost 2010. Napakaganda po ng pagdiriwang, ng pagbaba ng Banal na Espiritu Santo. Nabuhay na magmuli ang Panginoong Jesucristo, bumalik sa Ama, at ngayon naman, bumaba ang Banal na Espiritu Santo. Bigyan natin ng konting background, bakit tayo may Pentecost celebration. Alam niyo po, nung sa lumang tipan, there is this Jewish tradition. Ano yung Jewish tradition na yun? Pentecost is historically and symbolically related to the Jewish festival Shavuot, which commemorates how God gave the Torah or the Ten Commandments at Mount Sinai 50 days after the Exodus. Ano nangyari sa mga Israelita noon? Di ba pumunta sa Egypt? Sila ay naging alipin. Tapos sila ay napalaya. Nung sila ay napalaya, si Moses pumunta sa Mount Sinai. At doon nga po, after 50 days, ipinagkaloob ang Torah. That commandment, the Ten Commandments of God. So ngayon, sa atin naman, kaya napakaganda itong Jewish festival, Shavuot. Anong ibig sabihin na to? Ngayon, makikita natin, nagkaroon sila ng kalayaan. Kaya nga ang Jewish festival na Shavuot also means freedom. The Israelites experienced two kinds of freedom. Anong kalayaan ang kanilang naranasan? Una, freedom from. Pangalawa, freedom for. Anong ibig sabihin yon? So una, the Israelites were freed from slavery. Sila ay napalaya sa pagiging alipin. Sapagkat malaya na sila sa pagiging alipin, they received and experienced another freedom, this time, freedom for. Kaya ngayon, mas malaya na sila. Now they are free for God's commandments. Naging malaya na sila para sundin ang mga batas ng Panginoon, ng Diyos. So, ngayon po, sa ating mga Kristiyano, Pentecost Sunday. Anong ibig sabihin na ito? Pentecost commemorates the descent of the Holy Spirit upon the apostles at the upper room where Jesus and the apostles had their last supper. Nako, iyan po, makikita ninyo yung mga nanonood sa atin, magiliw ng taga-subaybay sa ating Healing Eucharist. Ang ganda po niyan. Yan pong upper room na yan, very meaningful. Hindi nyo na itatanong. Nabisita rin namin po yan, kailan lang, no? Weeks ago, kaya nandito sila kay Mike, no? Si Maricel Villanueva at mga ibang kasamahan pa natin. Napuntahan muli namin yung kwartong yun. That room is so meaningful. Remember that room, it is where Jesus instituted the Holy Eucharist and where He ordained the apostles. The Last Supper, remember? Nung siya'y mag-resurrect, doon ulit pumasok. The apostles were so afraid. They locked themselves inside that room, in that upper room. Sarado eh. Ay nako, may nangyari. No? Nung sumara nga, nakasarado nga yun, abay takot na takot, ayaw pa magtinginan sa takot, bay bibiglang nagsalita, Shalom Aleichem. Nakong galing, ano? Medyo Hebrew pa ang arrive. Pakisabi nga sa katabi mo, Shalom Aleichem. No? Anong ibig sabihin yan? Peace be with you. Ang ganda nun. Mapaseyo ang kapayapaan.
Nung pagkasabi ni Jesus, peace be with you, the apostles will literally filled with the presence of Jesus in that room. Meron pang nangyari, and Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Kaya yung kwartong yon, punong-puno ng presensya ni Jesus at ng banal na Espiritu Santo. And that is the real meaning of peace. Shalom Aleichem. Peace be with you. Anong nangyari? Nawala ang takot. Uy, ganado. May biglang ginanahan. No? Ganon din nangyari kay Thomas. Nagdududa. Wala siya nung nag-appear si Jesus But when Jesus appeared and when Thomas was there, wow! Nawala rin ang pagdududa. Kaya tingnan ng katabi, may takot ba yan? May pagdududa ba yan? Sabihin mo, Shalom Aleichem. Yan, no? Mukhang may utang ba yan? Sabihin mo, Shalom Aleichem, no? Mawawala ang utang niya, no? Ang galing, ano? So, may sakit ba yan? Shalom Aleichem. Kaya pala, sa buhay natin, kung mayroong mga pagsubok, sakit, kung ano-ano man, takot, sabihin mo lang, Shalom, peace be with you. So ano nangyari? So Pentecost is also an experience of freedom. The apostles also experienced two kinds of freedom. Freedom from and freedom for. They were freed from fear. Napalaya sila sa takot at ngayon, now they are free for service. Kaya ngayon, mula ngayon, nawalan takot. Ano nangyari? Napakaganda. Pentecost marked the first official missionary activity of the apostles. Naging masigasig. Dati nakakulong. Anong ginawa? Lumabas sa kwarto. At ito ang kanilang Pentecost experience. It's written in the gospel and in the readings. The apostles received the Holy Spirit and were miraculously enabled to go out into Jerusalem. Lumabas sila. At sa kanilang paglabas, they prophesied and spoke in languages that all the visitors to Jerusalem could not understand. Yan ang sulat ni Luke sa Acts of the Apostle chapter 2, verses 5 to 6. Kaya pala, pag tayo puspos ng Espiritu, anong mangyayari? Maraming mangyayaring maganda. So, first, ano magandang nangyari sa mga apostoles? They were inspired. Look at the word inspiration. Inspired ba yung katabi mo? Uy, pakitanong naman, sinong inspiration mo? Di ba? Kapag inspired ka, ganado ka Kaya pala, look at the word inspired. Ibig sabihin yun, in spirit, connected to the Spirit. Ang tao talagang inspired, konektado sa talagang Spirit. Kaya maski mainit, no? Inspired ka pa rin, no? Di ba? Maski tagaktak na ang pawis mo, inspired ka pa rin. Amen? Feel mo? May siyempre, inspired, no? At kaya ang ganda yung nung last Sunday, maganda yung kwento ni Father Fernando Suarez sa kanyang homily. Buti na lang, may religious sister dito. Yung palang madring yon, nagbigay sa kanyang patay na ibon, nagbibiro lang. Binigyan si Father Suarez ng patay na ibon. Ang sabi, buhayin mo nga yan.